So, magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Kagawad Karen Kilo Diaz, ang Vice Chairperson po ng ating Committee ng Women, Children, LGBTQIA+, and Family Relations. And in behalf po ng ating punong barangay, Cap Noel F. Bitug, kasama ng buong konseho ng barangay sa Uyo, kami po ay bumabati ng isang magandang araw sa lahat po ng mga nanonood ng video na ito. So, welcome po sa ating orientation ng Oplan Gabay Kabataan Season 5 na programa po na ibababa po natin sa Sauyo Elementary School and sa Sauyo High School. So isang mainit na pagbati rin po sa ating mga punong guro, Dr. Cesar Retes, and of course, Dr. Mary G. Javier. At kami po ay bumabati sa lahat po ng mga guro ng grade 6 at ng grade 7. So sa lahat din po ng mga magulang na nanonood ngayon, kayo po talaga yung target ng orientation na ito dahil nakatapos na po kami ng maikling orientation sa ating mga mag-aaral ng grade 6 at grade 7. So ngayon naman po, para po mas maging matagumpay yung Oplan Gabay Kabataan, kailangan po ng mga mag-aaral ng suporta po ng kanilang mga pamilya sa bahay, lalong-lalo na po ng kanilang mga magulang. So sana po ay matapos ninyo yung video at matutunan po ninyo kung paano po ninyo matutulungan or maa-assist, masusuportahan yung ating mga grade 6 and grade 7 students para po mas maging matagumpay yung kanilang pagtitake ng Oplan Gabay Kabataan. So ano nga po ba ang Oplan Gabay Kabataan? Ang Oplan Gabay Kabataan po ay nagsimula noong 2019 na noon po ay tinatawag pa po namin siya na Oplan Gabay Bata. Tama po, 2019, pre-pandemic pa po siya nagsimula. So, nung nagsimula po siya ay sa grade 6 lamang po kami nakatutok sa Uyo Elementary School. Pero pagdating po ng panahon at sa present time po ngayon, tinatawag na po siya na Oplan Gabay Kabataan. At yun po ay hindi na lang po sa Uyo Elementary School nakapokus, pero kasama na po ngayon for the first time ang sa Uyo High School. At the same time po, yung ating mga kliyente sa barangay, sa BCPC office. Sila po yung mga possible na child at risk or mga children in conflict with the law or kahit ano pong cases na pwede pong maging reason kung bakit po sila magiging kliyente sa ating BCPC office. So, simulan ko po na ipaliwanag yung ating pong programa. Ito pong programa na ito ay isa na pong batas o ordinansa ng ating barangay noong 2023 po. So, ito po ay Ordinance Number 008, an ordinance institutionalizing the Barangay sa Uyo Oplan Gabay Kabataan Program, appropriating funds therefore and for other related purposes thereof. So, ibig sabihin po, kahit po ako or iba pa pong mga barangay officials, lalo na po ang punong barangay ng si Cap Noel B2, ay matapos na po ang aming mga termino bilang mga barangay officials, ito pong programa ng Oplan Gabay Kabataan ay patuloy po na dapat ini-implement or i-implement sa ating pong barangay, sa eskwelahan, at sa ating pong community. So, ibig sabihin po, walang dahilan para po hindi siya magtuloy dahil po may allocated po ito na budget. Ito pong programa na ito ay tumatagal ng 100 araw at may konsepto po ito ng Oplan Gabay Kabataan, 100 araw tungo sa pagbabago. At ito pong programa na to ay sa tingin po namin ay nagiging magandang diversion or intervention program para po sa ating mga kabataan dito sa Barangay sa Uyo. Kung tayo po ay may malinaw or comprehensive po na program para po sila ay matulungan or magabayan, tingin ko po isa po itong Oplan Gabay na napakagandang programa na dapat po natin suportahan. At mamaya po, i-discuss ko po kung ano po yung mga details niya. Ang ating pong target na mag-aaral, lalong-lalo na po sa Uyo Elementary School, ay yung ating pong grade 6 students, na yan po ay may 631 na total population po ng grade 6. At sa grade 7 naman po, ay may total population naman po na 870 students. So, lahat po sila ay magiging beneficiary po ng Oplan Gabay Kabataan. At ano po ba yung kanilang mga gagawin at bakit po ba kami mag-Oplan Gabay Kabataan sa kanila? Ano po ba yung gustong mangyari ng barangay or ng programa na ito sa ating mga mag-aaral?
Siyempre po, ang gusto po nating mangyari na lahat po ng estudyante ng ating sa Uyo Elementary School at sa Uyo High School, lalong-lalo na po ang mga grade 6 graduating students sila po ay makagraduate, makapagtapos ng elementarya, na hangga't maaari po ay magaganda ang kanilang mga grado at na-reach po nila yung kanilang pinakamagandang potensyal para po sila ay makagraduate. Gusto din po natin mangyari na lahat po ng mga estudyante sa ating barangay, particularly the grade 6 and the grade 7, matulungan po natin, mag-guide po natin holistically na hindi lang po sa academic, pero sa iba't ibang category po ng kanilang buhay, ay magabayan din po natin sila, mabigyan ng advice, matulungan, at ma-reach out po kung may mga problema na kailangan po silang i-assist or gabayan. So gusto lang din po nating mangyari na sila rin po ay magkaroon ng matatag na relasyon sa kanila pong mga magulang o sa kanilang pamilya at higit sa lahat maging matatag po ang kanilang pundasyon ng kanilang pananampalataya. So next po, gusto po nating mangyari kung bakit po tayo pumasok sa eskwelahan or bakit po tayo nakapokus sa ating eskwelahan, particularly po nung unang-una sa Uyo Elementary School po kami nakapokus. Naniniwala po kasi kami na kapag na-reach out po natin yung mga bata, sa umpisa, yung bata pa lang po yung nare-reach out natin, pero eventually, kapag natulungan po natin yung bata, ma-reach out din po natin yung kanyang pamilya, at pag natulungan po natin yung kanyang pamilya, eventually, habang nagpapatuloy po yung assistance na ginagawa po natin, natutulungan po natin in general yung buong community hanggang maging buong barangay. And eventually po, kapag marami po tayong nababagong mga kabataan, malaki po yung impact na nagagawa po nun sa ating bansa. So, bakit nga po ba Oplan Gabay Kabataan yung ating program? Marami po kasi tayong mga cases at marami din po tayong mga balita at katotohanan na kaya po nating mapatunayan na marami po talaga mga issues and concerns ang ating mga kabataan sa ngayon. Ilan po dito ay yung malaking impluwensya po ng social media, cyberbullying, meron din pong mga cases na sa social media po nagsisimula yung mga pag-aaway. May mga cases po kami sa ating opisina na kaya po sila nag-away dahil po nagsimula sa Facebook, nagsimula pong parinigan sa social media, hanggang eventually naging malala na po yung kanilang mga pag-aaway. Another concerns din po na gusto po natin matutukan is ma-prevent or matulungan ng ating mga kabataan na pwede pong dumadanas or pwedeng makaranas ng anxiety or depression at wag naman po sana umabot pero may mga cases din po ng suicide. Ito po ay dahil sa panahon po ngayon, yung pressure po na nararamdaman ng mga mag-aaral ay galing sa iba't ibang factor. So sometimes po kapag hindi po nila na-handle ng maayos yung kanilang mga emotions, nag-lead po ito ng mga iba't ibang stress na pwede po nilang nararamdaman. So we hope and we are hoping na sa tulong po ng Oplan Gabay Kabataan, makapagbigay po kami ng mga payo, ng mga tamang agency, opisina kung saan po sila pwedeng humingi ng tulong or mga professionals na pwede po magbigay ng advice sa kanila. At the same time, tulungan din po sila na mag-handle ng kanilang mga emotions at ng kanilang mga decision making sa buhay. So, next din po na very concerned po ng ating mga kabataan ngayon ay yung ating drugs or iba't ibang uri ng mga vices. Tulad na yun po, drugs, pwede pong alcohol or pwede pong paninigarilyo, pag-vape. May mga cases po kami sa office ng mga bata na involved na po sa drugs as early as their age. Mga minor pa lang po. Meron din po mga cases ng alcohol at the same time ng mga paninigarilyo or paggamit ng vape. Mga nahuhulihan po ng vape. Even sa school, nadadala po nila yan. So, sa Oplan Gabay Kabataan po, we want as much as possible to promote healthy living po sa ating mga kabataan. At the same time, healthy practices and habits sa kanila pong mga buhay. So as much as possible, mailayo po sila sa mga impluwensya na nagdudulot po na makapag-decide sila na gumamit or mag-take ng mga vices o mga bisyo sa kanilang buhay.
And then, next din po is yung mga wrong relationship na pwede pong na-involve sila sa kaibigan, mga maling kaibigan, maling circle of friends, or kaya naman po ay mga maling relasyon na sobrang aga. Ibig sabihin po, opposite sex, no? Mga mag-boyfriend, mag-girlfriend. Tingin po namin, naniniwala po kami na sa kanilang batang edad, hindi pa po priority na magkaroon sila ng love life, or mas maganda po na maiwasan po muna nila yung mag-involve sa too much investment ng mga strong emotions po sa opposite sex. Kasi po, possible of course, mag-lead po yan ng iba't ibang emotions. At the same time, pwede rin pong mag-lead sa premarital sex na pwedeng mag-lead din po, of course, sa early teenage pregnancy. At ayaw po nating mangyari na yung ating mga anak na imbes na nag-aaral or nagiging abala sa kanilang pag-aaral, ay maagang mabubuntis na possible po na tumigil sila, ma-divert ang kanilang focus kasi po magkakaroon na sila ng anak. So, as much as possible, we want to guide them na magkaroon po ng tamang desisyon sa buhay, na wag po munang ma-involve too much sa mga maling relationship, or at the same time, wag pong mag-engage sa premarital sex or sa teenage pregnancy, na mag-lead po sa teenage pregnancy. And of course din po, isa po sa mga concerns or issue ng mga kabataan ngayon ay yung papataas po ng ating cases ng HIV or AIDS, at pabata ng pabata po yung mga nai-involve or nagkakaroon ng HIV. At isa rin po yan sa mga gusto po nating maiwasan para po sa ating mga mag-aaralang grade 6 and grade 7. So, we are hoping na through this program, magkakaroon po sila ng mga tamang guidance at tamang kaibigan. So, next din po, isa sa mga concern ng kabataan ngayon ay nagiging CICL po sila. Ano po yung CICL? CICL po, yan po yung mga children in conflict with the law. Sabihin, sila po yung may mga nalabag na batas sa ating bansa, sa ating lugar, na nagli-lead po para sila po ay mahatulan ng kaso or makulong sa kanilang murang edad. Pwede po silang makulong sa Molabe o yung ating youth center. At the same time, nakakapag-commit po sila ng mga maling gawain. So, ayaw po natin na yung mga simpleng away, simpleng asaran, nagkakaroon po ng sakitan at paggamit ng dahas, na nagli-lead po na pwedeng magkaroon ng mga taong masasaktan, or worst comes to worst po ay may mga kabataan din po na pwedeng mamatay dahil po sa mga ganyan po na mga kaguluhan. So, as much as possible, ang gusto po natin mangyari sa ating mga mag-aaral ay maging focus lamang po sila doon sa mga necessary or mga importanteng mga bagay sa kanilang mga buhay. At kung ano po yung mga unnecessary things or mga hindi dapat po nila sinasalihan ng mga grupo, mga organization na hindi naman po nakakabuti o hindi nakakatulong sa kanilang buhay or sa kanilang pag-aaral, ay sana po maiwasan po natin. And last but not the least po, yung issue po ng kabataan over rebellion or yung pagiging rebelde. May mga iba't ibang factor po at iba't ibang klase ng pagiging rebelde ng mga kabataan ngayon. Pwede pong sila ay rebelde sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga authority, sa mga teachers, sa school. So, possible po na ang mga kabataan, dahil may maling impluensya o may mga pinagdadaanan na hindi po nag-guide ng maayos, hindi po nagagabayan, nagli-lead po yon sa pagre-rebelde. So, kapag mas lumala po, possible po na sila po ay masama dun po sa mga nag-aaklas, o kaya naman po ay yung ating mga tumataliwas sa mga batas ng ating gobyerno. So, ayaw po nating mangyari na possible kasi may mga nagre-recruit sa school para po maging NPA or may mga ganyang cases po. So, ayaw po nating mangyari na yung ating mga anak o yung ating mga estudyante ay ma-involve po sa mga ganun. Next po, gusto po natin na magkaroon po ng mga activity dito po sa ating Oplan Gabay Kabataan. Ano po ba ang mga schedule na kailangan po nilang tandaan?
or kailangan po nating isaalang-alang. So, kahapon po, nagkaroon po kami ng distribution sa eskwelahan po ng Sauyo Elementary School para po sa ating mga grade 6 students at grade 7 naman po sa ating Sauyo High School. So, ang ating pong mga anak o yung ating mga estudyante ay nakatanggap po ng ating mga manual or yung ating Oplan Gabay Kit. So, mamaya po, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung itsura ng kit po na yun. So, after po nun, ngayong araw, ay ginagawa naman po natin ang orientation naman po para sa mga magulang. Minarapat na lang po namin na ito po ay maging online para po hindi na po kayo babiyahe, mamamasahe, pupunta pa sa school, para po makinig sa orientation. So, at least po ngayon, kahit po kayo ay may ginagawa sa bahay, pwede nyo lang pong i-play itong video na to para po mapakinggan lang po ninyo yung mga instructions kung saan po natin pwedeng matulungan yung ating mga anak. So, next po, Monday, next schedule. So, by October 13 po, ay day 1 na po ng ating Oplan Gabay Kabataan. So, gaya na nabanggit ko po kanina, ang Oplan Gabay Kabataan po ay may 100 araw or 100 days. So, on Monday, October 13, 2025, mag-start na po yung ating day 1. So, ano po ba yung gagawin natin sa day 1? I-discuss ko po yan sa ating manual. So, next po, ito po yung ating manual. So, lahat po ng ating mag-aaral ng grade 6, kung sila po ay present kahapon, kami po ay nag-distribution, for sure natanggap na po nila to. Pero kung sila po ay absent, possible po by Monday, ma-distribute po namin yung mga remaining para po sa mga mag-aaral na absent. So, ito po yung manual na natanggap po nila. Isa po itong kit na kung saan may laman po siya na yung ating Oplan Gabay manual. Po yan. Isa po siyang maliit na booklet ng Oplan Gabay Kabataan Manual. And then, meron din po siyang kasamang notebook. Meron po siyang kasamang ballpen. At meron po siyang kasamang Bible na Pinoy version ng Old and New Testament po na Bible. So, bawat po kit ay meron po yung papel sa loob na kung saan lalagyan po nila ng pangalan po nila yung papel. Naka-identify po dyan kung anong grade sila, anong section, at kung sino po yung kanilang mga advisors. So, meron din po tayong nilagay na reminder, yung ating pong Quezon City Helpline na number 122, para po sa ating mga mag-aaral or yung ating mga magulang. Pag nakita po ninyo itong papel na to, kailangan nyo lang pong tandaan yung number ng 122. Kung ano po ang concerns, emergency, or any concerns po ninyo na kailangan po ninyo ng tulong, lalo na po yung mga bata, kung may pang-aabuso na na-experience, or kung ano man po nga assistance ang kailangan, dial lang po ng 122 para po dumating po ang rescue. Okay, so ngayon po, magpo-focus na po ako sa laman ng ating manual. So, sa manual po, makikita po ninyo yung ating mga iba't ibang category ng mga challenges. So, ang Oplan Gabay Kabataan po ay iikot sa iba't ibang mga challenges na kailangan gawin ng ating mga anak or ng ating mga estudyante every day for 100 days. So, meron po itong mga iba't ibang aspeto ng kanilang mga buhay na gusto po natin silang matulungan or ma-address na magkaroon ng magandang practice. So, una po dyan, yung school is school o yung mga challenges patungkol po sa ating academic. Meron din po tayong mga challenges na tungkol naman po sa pamilya. Kaya napakalaki po ng role ng ating mga guardian, ng ating mga parents, para po maging successful po yung ating mga mag-aaral dito po sa mga challenges po natin. Meron din pong mga personal challenge. Meron din pong mga spiritual challenge, finances or financial challenges. Meron din pong physical or health challenges. And last but not the least, meron pong mga practices or mga habits. Ano po yung laman ng mga challenge? So, una-una po kanina nabanggit ko is yung ating academic or school challenge. So, sa ating pong school challenge, makikita niyo po dyan,
Meron po tayong 72 days na tayo po ay lalagi sa school mula po dito sa 100 days na aming calendar. So, ang kailangan lang pong gawin ng inyong anak ay pumasok every day. Pumasok araw-araw. And by the way po, ang ating Oplan Gabay Kabataan ay isa pong Honesty is the Best Policy program. So, we encourage of course yung ating pong mga mag-aaral na maging honest. Kasi po, yun yung isa sa mga ugali na gusto po nating ma-develop nila, ma-practice nila, at ma-master po nila. Dahil napakahalagang pag-uugali po ng pagiging honest, no? Ang sa academics po, kailangan lang po nilang i-shade or kulayan yung ating pong mga star kung sila po ay pumasok sa araw na yon. So, ibig sabihin po, for example, October 13, pumasok po yung anak po natin. So, ang ating pong mag-aaral, kukulayan lang po niya yung Monday, number 1. Yan lang po. Kulayan lang po niya yan. Kasabay din po nun, kapag siya ay pumasok, wearing a complete uniform. Alam naman po natin na hindi in-encourage yung mga estudyante na mag-complete uniform dahil pinapayagan po ng DepEd. Pero of course po, ang pagsusuot po ng complete uniform ay magandang representation po at practice ng ating mga estudyante para po pagdating ng panahon, pag sila na ay magtatrabaho, maging presentable din po sila, di ba po? So, syempre, hindi naman po natin nire-neglect kung may mga hindi po kaya ng mga estudyante na bumili ng complete na uniform. Sana po ay presentable po sila. Pero kapag sila po ay nakalimutan nilang, of course, nakalimutan po nila example magsuot ng ID or dalhin yung ID sa araw na yon, dapat po ay walang shade yung ating day na yon. So, be honest lang po sa ating mga students. So, bilang mga magulang, sana po ay kayo po yung aming katuwang na matulungan po sila, ma-check po sila talaga na honest po nilang ginagawa yung ating mga challenges. So, meron din po tayong complete of daily class. So, possible po kasi na pumasok, pero hindi natapos yung klase, hindi nag-perform, hindi ginawa yung mga activities or mga seat work po, or mga iba pa po mga gawain sa loob po ng classroom. And then, meron lang po tayong 20 vocabulary words na pwede po nilang buuin sa loob po ng 100 days. So, no pressure naman po, hindi po nagmamadali, 100 days pa naman po yan. Next po, after po natin sa ating school is school, meron naman po tayong mga challenges na family goals. Sa family goals po, ang una nating challenge ay 100 days. Or ibig sabihin po, araw-araw na sana po sila ay magsasabi ng I love you, I'm sorry, and thank you. O kaya, mahal kita, sorry po, and salamat po. Yeah, so, Gen Z, baka may iba pa kayong words. So, kailangan lang po nilang i-shade yun pag nagagawa po nila yon on a daily basis. Ito naman po yon. Next po, ito po yung favorite po ng mga parents. Based po sa experience namin sa mga previous na season. Season 5 na po tayo ngayon. Nakatapos na po kami ng 4 na season. At based po sa mga experience ng mga magulang, ng mga previous season ng mga estudyante, ito po yung pinagpapasalamat nila, isa sa mga pinagpapasalamat nila, kasi may challenge po dito na dapat sa isang araw, meron pong ginagawang gawaing bahay, yung inyo pong anak. So, pwede po na yan ay naghugas po sila ng plato, nagwalis, naglinis, nag-ayos ng pinaghigaan, ng kama, nagtupi ng mga damit, tinulungan po kayo. Magsilong ng mga sinampay o kaya magsampay ng mga damit. Magluto. So, yun po, mga typical na mga gawaing bahay, nakatulong po sila sa inyo ng at least isang beses sa isang araw, i-shade lang din po nila yan. So, isa pa po na medyo kailangan po namin ng tulong ng ating mga magulang at ng mga kapamilya ay yung ating 100 beses na Family Day. So, sa Family Day po, kailangan po sana ay kahit may isang beses lang sa isang araw na magkakaharap po kayo sa lamesa or sabay-sabay po kayong kumakain, kompletong pamilya. So, napaka-importante po niyan sa mga bata kasi po, diyan po napapractice na kayo po ay nagkukentuhan habang kumakain. So, baka po may pinagdadaanan ng inyong mga anak sa eskwelahan, nakakamusta po natin sila. So, sana po, goal po natin na kahit po yung agahan, o kung hindi po pwede sa agahan dahil masyado silang maagang pumasok, patanghalian pag uwi po nila, something like that, or sa hapunan po.
And then next po, meron lang din po tayong family bonding. 3 beses lang po. At least 3 beses. 1 beses po kada buwan. Ang Oplan Gabay Kabataan po ay magra-run ng October, November hanggang December. So, sana po, kada buwan, meron man lang kayong at least 1 beses na kayo po ay mag-family bonding. Hindi naman po ibig sabihin na kailangan kayo po ay mangingibang bansa, o pupunta sa probinsya, magta-travel. Kahit po malapit lang sa park, kahit po sa bahay lang. Basta po, family bonding po siya. Manonood po kayo ng movie, sabay-sabay. Pwede na po yun. And then next po, sana po yung family bonding nyo ay mapicturean nyo po, family picture, ganyan, para po ma-document po natin. And then last but not the least, para po sa ating family challenge, ay yung family picture. So, pwede pong ito ay sa cellphone lang, magpiprint lang po ng copy, ididikit lang po dito. Family picture. Yan. Proof lang po na may family picture na po kayo. And then, next po, for our I start the change within myself, or yung ating personal challenge. Gusto po natin na ang ating mga kabataan ay maka-attend ng 4 po na Oplan Makinig sessions. Ang aming pong team ay mag-i-schedule ng Saturdays para po hindi makatama sa kanilang mga eskwela or kanilang mga klase. Mag-i-schedule po kami ng Saturdays, 4 na Saturdays po ito. Wala pa pong schedule sa ngayon, pero ang mga ituturo po namin na topic dyan ay yung Community-Based Disaster Risk Reduction and Management, para po sa pagkahanda natin sa kung sakaaling anumang dumating na disaster, pwede pong baha, sunog, lindol, or iba pa po, pandemya, something po na like that. And then next po, Mental Health 101. So ito po yung basic na orientation pagdating po sa ating mental health concerns. Next po yung anti-bullying and the Bad Yan campaign na nilaunch po ng ating DepEd at ng Quezon City Government. Dapat po lahat ng estudyante ng grade 6 at grade 7 ay dapat naka-attend na po ng orientation po na yan. And then last but not the least po, ay yung ating pong orientation on Republic Act 9231 and Republic Act 11930. Ayan, about po yan sa ating child labor, worst forms of child labor. So, kailangan po sila ay maka-attend ng mga orientation po na yan. And then next po, sa ating pong Start the Change Within Myself or Personal Challenge, ay meron po tayong gratitude or forgiveness area dito. So, meron pong part dito na box kung saan sulat lang po sila dyan, kung saan po sila nagpapasalamat, ano po yung gusto nilang i-express na gratitude, and ano po yung baka meron po silang mga gustong patawarin na mga taong nakasakit po sa kanila. So, maganda po masulat po nila dyan. And then, last but not the least po, is yung kanila pong dream book. So, sa dream book po, pwedeng mag-drawing, pwedeng mag-print and mag-cut out ng mga pictures, at kung ano po yung gusto nila na pangarap nila for after 15 years. 15 years po, matagal po. So, idikit lang po nila dyan, o kaya i-drawing lang po nila dyan, yung kanila pong mga pangarap. Next po, para naman po sa ating spiritually fit challenge. So, pagdating po sa ating spiritually fit challenge, meron po tayong mga 4 na challenge na kailangan gawin. Una po, yung ating Bible reading. Tuturuan po namin sila na magbasa ng Bible. Ito po ay daily basis. Kaya nga po meron po tayong kasamang Bible sa ating mga kit. Turuan po namin sila kung paano magbasa. Meron pong mga naka-designate na mga books po na babasahin po nila dyan. Sa isang araw, isang book. Isang book, chapter, ayan po. So, next po, meron din po tayong challenge na dapat po ay uma-attend po sila ng church every Sunday. So, yan din po ay isa sa mga challenge na ihingi po namin ng tulong sa ating mga parents na kung kayo po ay hindi niyo po nakasanayan na nagsisimba ng sabay-sabay, sana po ito po yung maging paraan or maging way na kayo po ay makapagsimba bilang pamilya kada linggo, at meron po mga box dyan. Ito po.
I-shade lang po yan ng mga estudyante kapag sila po ay nakapagsimba sa araw ng linggo. Meron din po tayong life group meeting. Dito po kami papasok, kami pong mga facilitators. Ang aming pong Team Oplan Gabay, ay may mga kinuha na mga volunteers, na mga facilitators, na pupunta po sa mga school ng ating mga anak sa Sauyo Elementary School and sa Sauyo High School. At yan po ay nakaschedule magsisimula na sa October 14 or Tuesday po yan. So, every Tuesday po, bibisitahin po namin yung klase ng inyong mga anak at mag-share po kami doon, magtuturo po kami doon ng mga kailangan o mga concerns ng mga kabataan ngayon. Iba't ibang topic po yung i-discuss po namin. So, kapag sila po ay pumasok sa araw na yon, automatic, hopefully, dapat po ay may shade po yung live group meeting natin. So, ayan, nandito po sa babayan. Okay? And last but not the least po sa ating spiritual challenge, we want po yung ating mga estudyante na hindi lang nagbabasa ng Bible, pero sana po sila po ay makapag-memory verse. Huwag po kayong mag-alala kasi po, maiksi lang po yung mga verse na pinili po natin. Madali lang po yan. Kayang-kaya pong ma-memorize ng mga anak po ninyo. So, makikita naman po ninyo sa actual manual po nila, yung mga verses po na yan. Bakit po sila mag-memory verse? Based po sa pag-aaral, ang mga tao po, lalo na ang mga kabataan, na nagbabasa po ng Bible at nagme-memory verse, or may mga alam na mga memory verses, ay mas madali po ang pagtanggap po nila sa mga challenges, sa mga problema sa buhay, mas madali po sila maka-adapt. Mas madali po sila makapag-cope sa mga problema po na pwede po nilang kaharapin. Kumbaga po, nakakatulong po siya at nakakadagdag po ng lakas ng loob ng ating mga bata para po sila po ay mas maging matibay. No? So, maganda po na ma-practice po nila yon. And then, next po, financial challenge naman po tayo. Kundi na lang po ito. So, sa financial challenge naman po, sana po ay mga magulang, katuwang din po kayo ng ating mga kabataan, no? Turuan po natin sila mag-ipon habang maaga pa. So, meron po tayong ilang challenges para po sa financial. Unang-una po ay maka-attend po ng financial literacy seminar. Magpa-provide po kami ng schedule, again, Sabado rin po. Pwede po namin isabay sa ilang session po ng Oplan Makinig na diniscuss ko po kanina. So, ito pong financial literacy schedule or seminar ay hindi po sa pilitan gaya ng mga Oplan Makinig. Volunteer po ito kapag pinayagan nyo sila na umattend ng Saturday, doon lang po nila ma-check yung kanila pong mga manual at pipirmahan po namin bilang patunay ng kanilang attendance na umattend po talaga sila doon. Next po, no utang challenge. After 100 days, dapat po ang inyong mga anak ay wala pong utang sa kantin, di ba? Wala pong utang sa kantin, wala pong utang sa kaklase. So, alam ko po na hindi madali ang buhay para sa lahat. Hindi po pare-parehas ang ating mga sitwasyon. At hindi rin naman po masamang mangutang. Kasi po, even nga po mga businessman, nangungutang po sila. Even mga mayayaman, nangungutang sila para sa kanilang mga negosyo. Ang masama po ay yung hindi nagbabayad. So, sana po, pagkatapos ng 100 days or bago matapos yung 100 days, ay nabayaran na po nila yung kanila pong mga utang, maliit or malaki, nabayaran na po. And then next po, magkaroon ng personal na alkansya na gawa po sa recycled materials at makapag-ipon gamit po yung alkansya. So, pwede na kasi makabili sila or makagawa sila ng alkansya pero wala namang laman. So, sana po ay ma-encourage po natin yung ating mga anak na mag-ipon, gumawa po ng alkansya, wala namang problema, yung mga lata lang, mga bote ng 1.5, pwede na po yun, basta sealed lang siya, butasan lang po, gawan lang po ng paraan, wala pong problema. And then, pipicturean lang din po yan, isi-send po sa ating mga group chat, for proof po na may mga alkansya sila at nag-iipon po sila. And last but not the least po, extra lang po ito, bonus lang po, hindi po sa pilitan. Sana po ang ating po mga anak, mga estudyante, sa murang edad ay makapag-open po ng kanilang mga kiddie savings account sa bangko. Ang mga kiddie savings account po ay walang maintaining balance.
Minsan po, kahit 10 pesos, 100 pesos, pwede po yan. Makakapag-open po sila. Susubukan po namin makipag-partner sa mga representative po ng bank. Baka po possible na madala po namin sa school para po voluntary makapag-open if possible. Pero wala pa po yung assurance. So, kung sakali po na pwede nyo silang samahan sa bangko or baka possible kayo po ay nag-iipon para sa kanila, ika-count na po namin yun. Next po, para naman po sa ating health challenge. Ito po, pwede nyo pong sabayan ang inyo pong mga anak para po mas masaya, buong pamilya po kayo. So, meron po tayong 100 days na water challenge. Sa water challenge po, nakalagay na sana ang inyong mga anak ay dapat po umiinom ng at least 8 glasses of water per day. So, bilangin po nila yan. Sana po nagbabaon po ng tumbler ang inyong mga anak para po nababawasan na po natin ang mga paggamit ng plastic na bottles. At sana po ay mahilig uminom ng tubig. Okay po? So, pag sila po ay nakainom na ng 8 glasses of water, sa araw po na yon, i-shade lang din po nila ulit yon, yung square po na to. And then next po, healthy eating. 12 lang po yung nakalagay namin sa healthy eating. Ito po ay pag-encourage sa mga bata na kumain po ng gulay. Sana po sa isang linggo ay meron po kayong potahe o may ulam po kayo na gulay. So, ang iba naman po sa inyo, baka araw-araw may gulay po kayo, mas maganda po. Ang nire-require lang po namin, 12. So, ibig sabihin po, sa isang linggo, isang beses. Yan po. Next po, no junk foods. So, bawal pong kumain ng mga chichirya, mga candy, mga soft drinks, yung ating pong mga challenger, yung ating pong mga estudyante. So, kapag sila po ay hindi kumain ng chichirya, hindi po nag-candies, hindi po kumain ng mga matatamis, at uminom ng soft drinks or mga energy drinks, isi-shade lang po nila tong mga square dito sa challenge ng no junk food. And then last but not the least, sana po ang inyo pong anak ay meron pong at least isang sport na nilalaro. Pwede pong basketball, volleyball, or kahit ano pong sports. Pwede naman po kahit hindi active physical sport, kasi po meron din naman pong mind exercise kung sakaling mga board games ang hilig po nila. Next po, last part po ng challenge or yung sinabi ko po kanina na mga habit. Ito po yung hit the 100 acts. So, meron lang po kami sa second to the last page ng acts of obedience, acts of kindness, and acts of discipline. So, at least one acts of these three na binanggit ko po kanina, sa isang araw, makagawa lang po sila ng isang beses lang po na obedience. Sa Tagalog po, ang obedience ay pagsunod. So, kung sila po dapat ay nag-o-obey sa kanilang mga guro, especially sa kanilang mga magulang. At pangalawa po, kindness. Pag meron po silang mga good deeds na ginagawa, tinulungan yung kanilang mga kaibigan or kaya kayo po, tinulungan po kayo. Or even mga teachers nila, tinulungan po nila, pwede na po nilang i-shade yan. And last but not the least, ay 100 acts po ng discipline. So, ito po yung pagsunod sa ating mga batas, hindi gawa ng mga, kunyari po, yung mga hindi po nagtatapon ng mga basura sa kalsada, mga balat ng candy. Since bawal na po mag-candy, so supposedly, dapat po hindi na po tayo nagkakalat ng gano'n. Ayan. So, yun po yung ating manual. So, we are hoping po na ito pong manual na ito ay magamit po, maging instrumento po ng inyong mga anak para po ma-master po nila yung mga challenges na laman po nito. Possible po sa mga ating mga mag-aaral, kung nanonood kayo ngayon, may isip nyo na mahirap siya. Siyempre, wala naman po mga challenge na madali. Hindi naman po namin ilalagay dito na lahat madali kasi hindi na po yung challenge. So, gusto po natin na ma-practice po natin yung mga bagay na nandito. Ito po yung maging foundation natin para mas ma-develop pa po natin yung iba pang mga habits and mga practices.
Lahat po yan ay makakatulong sa inyo pagtanda po ninyo. And then, bilang huling paalala po, meron po tayong, ito po yung ating FB group. Hindi nyo naman po ito mapapanood kung wala po kayo dito. So, kung meron pa po tayong mga kamag-aral na hindi pa po naka-join sa ating Facebook group, ay mag-join po. I-disseminate po namin yung ating link at yung ating QR code sa ating po mga advisor, class president, para po makapag-join. Hindi po ito naka-exclusive sa mga estudyante lang. Ang mga parents po, kung gusto po ninyo, pwede rin po kayo mag-join. Mas maganda po para po na ma-monitor po ninyo yung inyong mga anak. And then, bilang huling paalala po, mensahe po siguro sa ating mga parents. Alam ko po, ako po ay magulang na din po ngayon, dalawa ko pong anak, at hindi po biro na magpalaki ng ating mga anak. Marami pong mga factors, mga challenges na sinasakripisyo po natin para po magkaroon po sila ng magandang buhay. Pero sana po ay hindi maisakripisyo yung pagkakaroon po nila ng magandang values sa buhay dahil yun pa rin po yung pinaka-importante. At sana po ay maging katuwang po ng ating mga magulang ang barangay sa programa po ng BCPC o ito pong Offline Gabay Kabataan para po ma-develop pa po at mas matrain pa po yung ating mga kabataan sa kanila pong mga magagandang asal or mga tamang values po. And of course po sa ating pong mga guro na kasama din po sa ating group, hindi nyo po kami kalaban, kami po ay inyong mga kakampi sa pagdidisiplina sa ating po mga kabataan at pagtulong po sa kanila na sana po ay makamit po nila yung kanilang mga pangarap pagdating ng panahon. At hindi po yan mangyayari kung ngayong bata pa sila ay hindi po sila pupunta doon sa tamang direksyon kung saan po nila dapat puntahan yung kanilang mga pangarap. And last but not the least po sa ating mga mag-aaral, we encourage you na maging honest po sa pagsagot ng ating mga manuals and we are working out sa ating pong mga maliliit na mga prizes or motivations para doon sa ating mga top students na makakagawa ng mga challenges. Pero kung alam niyo lang, ang pinakamagandang premyo na pwede ninyong makamit pag nagawa ninyo itong mga challenges na ito ng tama, ng buong tapat, magkakaroon kayo ng isang bago or bagong version ng inyong mga sarili. Ibig sabihin, yung best version ng inyong mga sarili ay makakamit ninyo. So, yun yung gusto nating mangyari sa Offline Gabay Kabataan. So, sana po mula Monday, October 13, masimulan po ninyo na maayos yung ating mga challenges. At huwag po kayong mag-alala kung sakaling may mga challenges po kayo na hindi nyo nagagawa on a daily basis, okay lang naman po. Tutulungan pa rin po namin kayo na magawa siya sa mga susunod na panahon. And by the way po, bawat sections po ay gagawa po ng group chat, kasama po yung mga estudyante at kami pong mga facilitators para po sa ating mga updates. So, may mga reminders po kami doon, may mga instructions po kami doon, mga paalala na gawin yung mga challenges, and kung ano pa pong mga announcement para po sa ating mga activities. So, yun lang po. Sana po ay naging malinaw po para sa lahat. Kung may mga katanungan po, may mga concerns, pwede po ninyong i-chat sa ating page or sa ating FB group para po ma-address po namin yung inyo pong mga concerns. So, I hope po sa ating mga magulang ay wala pong tumututol at wala pong mga violent reactions or hindi pagsuporta. So, sana po ay masuportahan po ninyo yung inyo pong mga anak para po